Salita ng ating Ama, and I'm encouraging you to open your Bibles in 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. Okay. Okay, so I'm going to start reading from verse 1 hanggang, ano bang verse tayo? Hanggang verse 11. Okay? 1 Corinthians chapter 12, verse 1 hanggang 11. Basahin ko na lamang po at pakisundan nyo na lang na inyong paningin. For the last time, 1 Corinthians chapter 12, verse 1 hanggang verse 11. Nakita na po sa amen? At ganito po ang ating matutunghayan. Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais ko magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y naligaw sa mga Diyos-Diyosa na hindi naman nakakapagsalita. Kaya, nais ko malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni inuman si Jesus ay Panginoon kung siya ay hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. So that is the importance of the Holy Spirit. So the Holy Spirit ang nagdadrive sa atin kung ang ating pamumuhay, pananalita ay sa Diyos o hindi. Tuloy po natin. Iba't iba ang espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikakabuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng patunay na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayanang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng palataya sa Diyos, at ang iba ang kapangyarihan magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng himala. Sa iba naman ay kakayanang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. At ang sa iba ay kakayanang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayanang magsalita sa iba't ibang wika, at sa iba naman ay magpaliwanag ng wikang iyon. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi sa iba't ibang kaloob sa bawat isa, ayon sa Kanyang ipinasya. Tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami po nagpapasalamat sa oras na ito. Hiningi po namin, Panginoon, na patuloy po kami samahan, na sa aming pong pag-aaral ay makilala po namin at maunawaan ang iyong salita na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng patuloy, Ama, ng kalusugan ng aming spirito. Kaya dalangin ko po, Panginoon, dalangin ko po na patuloy na magpakumbaba po nawa kami at makilala po namin ang iyong paraan upang mabigyan po namin kayo ng kapurihan na narapat para sa iyo. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Harap po tayo maupo. Now, let's talk about ministry. So, pag sinabi po nating ministry, it is the area of a Christian life in which nagsaserve tayo sa Panginoon. So, simply means service or paglilingkod. Now, you must remember, believers in Christ, nung nakakilala po tayo sa Panginoon, hindi lang po tayo basta naging Kristiyano lang. Amen? So first of all, we need to understand that as a believer in Christ, we are not just called to believe. Okay? Although una yon, dapat talaga sumasampalataya tayo sa Panginoon. Because that is the basis of all the things na ginagawa po natin. Ano yun? Pagsampalataya. Amen? Galatians chapter 2, verse 20. Okay? Ano sabi po doon? I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Sa kanya tayo sumampalataya. And the life at ang buhay, which now I live, pinapamuhay ko, I live by faith.
of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, ibig sabihin, the basis of our faith is in the Lord Jesus Christ. The moment na nakakilala tayo, hanggang sa paglilingkod po natin, siya yung magiging basihan po natin. Bakit? Mamaya makikita po natin dyan. Because many of the believers today, serving in the ministry, hindi po sila nagtagal. Not because they're not able, not because they're not wise, but the empowerment ng kanilang paglilingkod ay hindi ho nagmumula sa pinaka-source, which is the Lord Jesus Christ. So, again, ulitin ko po, hindi lamang po tayo basta, alam mo, sumasampalataya. We're not just called to believe, but also we are called to behave. Magkasama yan. So, ang pamumuhay mo, yung behavior mo, is on the basis of what you believe. Hindi mo pwedeng magkalayo yan. Kung sinasabi mo mananampalataya ka at hindi ka namumuhay ng tama, sinungaling ka. Amen? Nakikinig po ba kayo? Not only that, dito tayo magpo-focus. We are called not only just to believe, not only just to behave, but most importantly, to belong. Ayan. When it comes to the word ministry, paglilingkod, kailangan natin maunawaan na inilagay tayo ng Diyos sa isang church family. Amen po ba yan? Imposible kang lumago mag-isa. Okay? Imposibleng lumago ka mag-isa. Wala akong ganon. Kaya nga, ini-encourage ang lahat ng mananampalataya, even Apostle Paul. Diba? Or even in the book of Hebrews, hindi pala si Apostle Paul. Kasi unknown or di kilala kung sino yung writer. Pero ang sabi doon sa Hebrews chapter 10 verse 25, na huwag nating hahayaan ang pagkakatipon. Amen po ba yan? Why? Because when God saved you, niligtas tayo ng Panginoon, ano po nangyari po sa atin? Inilagay po tayo sa isang pamilya or the church family. In which sabi ko nga, nilagay tayo dyan not only to believe, not only to behave, but most importantly, to belong. So ngayon magkakasama tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon, the purpose of our fellowship is to encourage one another. May other word doon, and the other word is edify. The word edify, it means magpalakasan. Okay? The word edification, synonymous with the word encouragement. Bakit? Kasi lahat ho tayo ay nakakaranas o makakaranas ng iba't ibang pagsubok. By believing in Christ and through the encouragement of one another, somehow makakayanan po natin ang magtagumpay sa mundong ibabaw. How? As long as we put our faith in Christ, as long as we encourage one another, because it's commanded to us. Inutos sa atin yun, tama? Love one another. Tandaan nyo inilagay ka ng Panginoon dyan, hindi dahil magaling ka. Okay? Inilagay ka ng Panginoon dyan dahil alam ng Diyos, okay, ang kakulangan mo. So by, having one another, encouraging one another, magpalakasan tayo sa Panginoon, mabibigyan natin ang kapurihan ng Diyos. In fact, that is one of the proof na ikaw ay mananampalataya. Paulit-ulit yung sinasabi ng Panginoon. Sabi doon, if ye love one another. In 1 John, makikita ho natin yan. Okay? So, ano pong gusto nating maintindihan po dito sa mga talatang ito? O ano yung gusto ipaunawa sa atin ng Panginoon sa mga talatang ito? Now, again, 1 Corinthians is one of the important book. Okay? Lalo na kung ikaw ay namumuhay ng di maayos. Ang paalala ng 1 Corinthians ay laging nandiyan. Okay? And it always reminds us that now that you are in Christ, ngayon na nasa Panginoon ka na, paano ba tayo namumuhay ng tama? How do you behave as a believer in Christ? Paano po tayo lumalakad? Ano ba yung sabihin ng paglakad? Synonymous siya with the word lifestyle. When we talk about lifestyle, it goes everything beyond sa tinatawag po nating libangan, sa pagtatrabaho, sa pag-aalaga ng pamilya, sa paghuhugas ng plato. Hindi po ba alam na kahit sa simple paghuhugas ng plato, ay pwede natin mapapurihan ng Diyos? Wala nag-amen, so hindi nila alam. As you wash the dishes, thinking about God in His goodness, di ba?
salamat sa Diyos, may hinugasan kayong plato, ibig sabihin kumain kayo. May pagkain. At habang naghuhugas ka ng plato, pinapaalala sa iyo ng Panginoon na ang Diyos hindi siya nakakalimot sa kanyang pangako. So bilang isang mananampalataya, the way you behave, you should be what? Thankful. Kaya pag naghugas kayo ng plato at nagdadabog kayo, may problema tayo dyan. Tama? Kasi, ang pamumuhay ng isang mananampalataya, everything, every part, mapabahay, school, trabaho, and even paglilingkod, yes. Dapat kinakikitaan po tayo ng behavior na isang tunay na mananampalataya. Now, ano po yung tinitignan po natin dito? Sabi po kasi in chapter 12, okay? Sabi dyan in verse 1, na concerning gifts, brethren, patungkol sa kaloob. Pag sinabi po natin kaloob, it is the empowerment of the Holy Spirit to act or to do. So, ibig sabihin, may gagawin ka. Yun yung kaloob. Okay? I would not have you ignorant. So, nais ni Apostle Paul that each believer should understand kung ano yung sasabihin niya. And what is that? The importance of what? Spiritual gifts. Now, when we talk about spiritual gifts, ito po yung kakayanan. Okay? Halimbawa, nung ipinanganak po tayo, and I love how Charles Stanley explains it. Sabi niya, nung pinanganak po tayo sa laman, pag meron tayong ability, ang tawag dyan, talent. Okay? Talent. No matter what it is, okay, gaano man niyang, tawag dito, nakakabilib sa paningin ng ibang tao, pag meron kang ginagawa and you're good at it, that is talent. Amen? Now, pag sinabi naman natin gift, ito naman yung enablement or yung ability na ibinigay sa atin ng Panginoon sa ating pong spiritual birth. Naintindihan? Ulitin ko, pag sinabing talent at gift, magkaiba yan. Talent, binibigay yan nung pagkapanganak mo, physical. Gift naman, binibigay yan pagkapanganak mo, spiritual. So, if that is the case, every believer in Christ, nung na-born again siya, at least meron po siyang 3 gifts somehow. Hindi ko nililimit ha, at least sabi ko, o kahit isa man lang yan, aba, kung yan ay binigay sa iyo ng Panginoon, paggamit po natin sa Kanya. By the way, when we talk about gift, okay, gift, the gift is not for you. Ironically, kaya nga siya gift eh. Di ba? Gift, ibig sabihin, binigay. Pero nakakatuwa dito, the spiritual gift is not for you. Para magulo, no? Pag sinabing not for you, binigay yung enablement, yung ability sa iyo, hindi para sa iyo lang, kundi para sa mga kasama mo. That is the reason why iniligay ka ng Panginoon sa church family. Ibig sabihin, gagamitin yung kaloob na ipinagkatiwala sa kasi may spirito ka na ng Panginoon, na born again ka na. So, each born again believer, meron po siyang at least, okay, at least, sabihin na natin, 1 na lang. Para ano yan? Para ipagamit, para maka-edify, para makatulong, para maka-encourage. Saan? Sa pamilya kung saan ka nilagay ng Panginoon. It's not for you. Okay? It's not for you. So ngayon, anong ibig sabihin po natin dyan? Oh, let us answer, of course, the idea. What is the purpose of God's gift to you? So that's the topic. So ang title po niyan, Disciples' Gift for the Church. Disciples' Gift for the Church. Okay? Disciples' Gift for the Church. So kapag sinabi po nating ability, okay, dahil yung spiritual gift, tama? Amen? Kasi maraming klase ng spiritual gift. According po dito, merong gift of encouragement, may gift of teaching, di ba? May gift of mercy. Maraming klase po yan. Okay? Tingnan po natin. Gift of administration, sabi ng verse 5. Okay? Tapos, sabi pa dyan, and there are diversities of operation, iba-iba yung gamit, but it is the same God which worketh all in all. In short, lahat tayo na na-born again, who has the Spirit of God, God has given you the enablement, the ability
para ipaglingkod mo yan sa Panginoon. Walang mananampalataya na walang kaloob. Walang mananampalataya na sasabihin niya, okay na ako dito na nag-a-attend lang. Hindi po. Lahat po tayo, kinakailangan po nating ito makita. By the way, when we talk about the spiritual gift, unang-una, you need to what? To search for it. Kinakailangan mo hanapin. Okay? Kasi yung pangalawa, kinakailangan mong gamitin. Wala kang gagamitin kung hindi malalaman kung ano yung spiritual gift mo. So kaya pala, inilagay tayo ng Panginoon sa isang church family for us to connect with other believers. Sa ganun, malalaman mo kung ano yung need, kung ano yung pwede mong gawin, mga kapatid, mga minamahal. Kasi if we don't, mga kapatid, sabi ko nga, yung ibinigay ng Panginoon for us to encourage one another, sayang eh. Ang tanong, anong gift mo? Sometimes, we focus much on the gift. Masyado tayong nag-highlight sa mga bagay na mapiplease yung ibang tao. Huwag ko ganun, mga kapatid. Ang kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon ay para maluwalhati ang Diyos. Ibig sabihin, hindi yan para makilala ka, hindi para sumikat ka, hindi para may ma-post ka sa Facebook, but rather, again, it is for the edification of the believers. It's not about you. Grabe yung pagiging mananampalataya, no? Kaya pala, if you are a disciple of Jesus Christ, totoo yung sinabi ng Panginoon. If any man will come after me, let him deny himself. Kasi kung iniisip mo lang, alam mo yun, magpapakapagod ka, and yet hindi rin naman pala sa'yo, sa mundo kasi parang sayang. Sayang ang oras, sayang ang pera, di ba? Sayang ang lakas. Mga kapatid, kung hindi natin matututunan, una sa lahat, mahalin ng Panginoon. Pangalawa, mahalin ang ating kapatid. Hindi ka talaga magbibigay ng effort sa gawain ng Panginoon. You will not get involved in the ministry. Why? Wala din yung pagmamahal mo. Kasi lagi ang thinking mo, ano mapapala ko dyan? Amen? Hindi na pagtataka kung bakit hindi ka nakapagbibigay ng iyong resource, hindi ka makapagbigay ng iyong oras. Why? Because yung ministry sa'yo, alam mo yan, hindi siya napagkukuhanan ng kapalit. Diba? Minsan ang tao ganun eh. Okay, gagawa ako, but what's in it for me? Hindi ganun ang Kristiyano. Kaya sabi ko nga, it is only the gift na ibinigay sa atin na hindi para sa atin. Okay? Kumbaga, ginagamit ka ng Diyos para maging daluyan ng pagpapala. Galing, no? So kung hindi mo papagamit yan, masyado kang selfish. So kung pinapagamit mo ngayon, ang gift of encouragement, for example. Maybe big ka, tama? Oh, there's a lot of kind of gifts na pwede natin gawin. Gifts of teaching, kung pwede. Diba? Marami sa iyo, sinasabi na, ay, pastor, hindi ako magaling magturo. Bakit? Tinry mo na ba? Ang masaklap sa isang mananampalataya, lagi ang iniisip niya kagad, mapapaya siya, lagi iniisip niya yun eh. Or para bang, hindi ko kaya. Pero lagi po nating isipin, mga kapatid, hindi naman ikaw ang gumagawa sa sarili mo, kundi yung Diyos na nasa iyo. Ano gagawin natin? Magpapagamit ka lang. Kaya kung hindi ka magpapagamit, paano mo na malalaman kung may gift ka? Kaya nga turo ko sa mga young people, if there's an opening in the ministry, lagi yung sasabihin, yes. Dahil ang una sa lahat, ang naglingkod sa Panginoon, walang kasayangan. In fact, wala namang nagsimula na magaling ka agad. Lahat ng yan may pinagsimulan or may pinagmulan. Umpisa, hindi ka agad talaga magaling. In fact, aanin mo yung galing kung hindi ka na magre-rely sa Panginoon. Tandaan niyo po ito. When it comes to the ministry, kahit sino ka pa, kahit pastor ka pa, hindi ka magre-rely sa galing mo. Because once that you rely on your own strength, in your own wisdom, in your own goodness, babagsak at babagsak ka. Maniwala kayo. Hindi ka magtatagal. At sayang, kasi nga, hindi ka nag-rely sa Panginoon na pinaka-source ng kalakasan na meron lahat tayo.
So you should know your gift. You should use your gift. And at the same time, you have to develop the gift. Amen? Hindi pwede na, hindi ka na nag-grow dun sa gift mo na yan. Kaya kung mapapansin nyo, every ministry in the church, sa atin, sa press, somehow nagkakaroon ng development. Kasi nga, every ministry is a process. Tama? Nag-start tayo ng Bread for Life. Hindi naman kagad, boom kagad. Nagsimula tayo sa maliit. O ilang kayang pakainin. O di yan muna yung pakainin. Okay? Wala tayong supporter. Na hanggang ngayon, wala pa rin. Which is hindi naman problema sa atin niya kasi nga, mas napatunayan natin ang biyaya ng Panginoon. Na hindi niya tayo pinabayaan from day one actually. Amen? Kaya nga salamat sa Panginoon na dapat ang bawat mananampalataya, hinahanap, pinapagamit, at nililinang, pinagbubuti, inaayos yung kaloob na pinagkatiwala sa Kanya. Kung nilagay ka sa pagtuturo ng mga bata, hindi nawa maging sapat lang na magkwento ka lang. Okay? Improve your craft na tinatawag. Why? Because you are not serving to the kids, but rather, you're serving to God. Treat that as a what? Worship. When you teach children, ano dapat ang nangyayari? Sana mag-gear yan towards what? Discipleship. Na sana someday itong mga batang ito, hindi lang sila basta malaman ng storya ni na David and Goliath, di ba? About kay Jesus, but rather dumating sa punto na tanggapin nila yung kaligtasan na inaalok na ating Panginoong Hesus. Why? Because if we don't concentrate on that gift, yung pala yung point number 1, okay? If we don't concentrate on that gift, sayang yung panahon. Okay? Kasi yung sinasabi ni Apostle Paul I would not have you ignorant. So you must concentrate on that. Okay? So kapag nagkakatipon-tipon tayo, hindi lang puro kwentuhan. Tapos sasabihin mo, fellowship. Wala ka naman pinagkwentuhan, kundi about business, about kapwa mo mananampalataya, about yung hirap ng buhay. That's not fellowship at all. Fellowship, it means it gears toward closer to God. Halimbawa, nakikita mo yung kasalanan mo. Nakikita mo yung bagay na pwede mong i-improve. Or di naman kaya, ano yung pwede mong i-volunteer, pwede mong ibahagi sa gawain ng Panginoon. That is what fellowship is all about. Kaya nakakatakot ang mga fellowship na naglipa na sa panahon po natin ngayon. Okay? May Bible, yes. Pero makikita mo, puro games, puro kantahan, di ba? Ligawan. Pero kapag pinag-evangelism mo yan, makakatama, ayaw nila. Paano ngayon masasabing fellowship yan? Kasi nga, when we talk about fellowship, meron tayong common denominator sa bawat isa. At ano yun? Yung pananampalataya natin sa Panginoon. Ibig sabihin, lahat tayo lalapit sa Panginoon. Amen? So tuloy po tayo. So magkakasama kasi, if we have fellowship with one another, we help one another. That is why ministry arises. Kapag sinabi kasing ministry, hindi lang yung press ministry, hindi yon. Ibig sabihin, may pinapagawa sa iyo, Panginoon. Halimbawa, may gift of encouragement ka. Yung tipong, kapag kinakausap ka, yung mga taong problemado, napapanatag. That's a gift. Kailan nangyari yun? Nung pinagamit mo sa Panginoon. Hindi yung may lumapit sa'yo, di ba? Iba yung sinabi mo, nakapagchismisan ka. Hindi ganun ang gift. Gift arises, or it shows, every time, alam mo yun, you connect with other people. Actually, point number 2 yun eh. So first, we need to concentrate. Second, it's what? To connect. Bakit tayo magko-connect? Mga kapatid, yung kapatid mo na yan, ay kapatid mo sa pananampalataya. Kaya nga nilagay tayo ng Panginoon sa isang church family. Kaya nga, siya yung ating ama, tayo naman, magkakapatid kay Kristo. Hindi pwede na namimili ka ng kapatid. Walang ganon. Tama? Parang sa pamilya.
pinili mo ba yung kapatid mo? Hindi, andyan na yun eh. Ngayon sa atin naman, ang Diyos ang naglagay sa atin dito. Ngayon, ang kagandahan dito mga kapatid, hindi tayo para-parehas. Hindi tayo para-parehas sa pag-uugali, hindi para-parehas tayo ng kalaguan spiritual. Kundi nilagay tayo ng Panginoon dyan para sa ganon, maging kalakasan sa bawat isa. Nagigets? Maging kalakasan sa bawat isa. Sabi nga dito in verse 8, "For to one is given by the Spirit of the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit." So kapag may Espiritu ka ngayon ng Panginoon, di ba? And you talk, when you communicate with one another, the Spirit of God, okay, talks to you kapag nagpapagamit ka sa Kanya. Kaya nga, ang hirap, sabi ko nga po sa inyo, ng panahon po natin ngayon. Kasi nga, kung pumapasok ngayon ang secularism, o tinatawag po natin yung worldly system sa loob ng church, hindi natin ma-appreciate ang spiritual, alam mo yan, stuff. Kaya minsan, yung pag-uusap patungkol sa spirito, anong naisip mo kapag karnal ka? Baduy. Nakakahiya. Tama ba? Pero pag-usapan mo yung K-pop, okay tayo dyan. Sa mga karnal. Pag-usapan niyo yung business. Pag-usapan mo yung kapitbahay. Mga kapatid, kaya nga sabi ko nga, inilagay tayo ng Panginoon in what? Ito ay church family. Sa ganon, yung ating pananalita, yung ating mindsetting, yung ating worldview, yung ating plans, papunta lahat kanino? Papunta lahat kay God. At kapag hindi natin na pag-uusapan yan, may problema ho tayo dyan. Nagigets niyo ba? Ang iglesia, kung saan nilagay tayo ng Panginoon, ay dapat maging source of encouragement. Nakikinig po ba kayo? Hindi yung tipong pagpunta nyo dito, oy, encourage nyo ako ha. Hindi ganun ang Hindi ganun. Dapat, kung gusto makakuha ng encouragement, dapat matutunan mo muna in the first place na mag-encourage din ng ibang mananampalataya. And you cannot encourage other believers, hindi ka pwedeng makapagpalakas sa ibang mananampalataya kung hindi ka muna naging disiplinado sa iyong buhay spiritual. Hindi pwede yun. Mag-share ka ng encouragement, word of encouragement. Hindi mo alam ang salita ng Panginoon. Ano encourage mo? Tama? You have to understand that we're not just talking about communication. Although, basic yan, kailangan natin yan. Kailangan. Yung people skills, kailangan nyo yan. Lalo na pag mananampalataya ka. Maraming tao kasi parang inuuna mo na yung hiya, inuuna mo na yung, alam mo yan, kapag may nasabing hindi tama, imbis na i-correct them lovingly, di ba? Merong tipong pamamahiya. Hello? So in the church, we need to develop what? Our gifts. We need to develop our gifts. Because one way or another, okay, pag sinabi ho nating using our gifts, may tao lagi yan. Amen? Ibig sabihin, you have to connect with them. Now, kapag sinabi nating encouragement, o sabi natin simply fellowship, it goes, hindi naman parallel sa Diyos muna. Dapat tama muna yung puso mo sa Diyos. Before you can encourage one another. Lagi yan. Kasi kapag hindi tama to, kahit anong relationship, kapatid, magulang, asawa, hindi nagiging tama yan kapag hindi mo na tama ang relasyon sa Panginoon. Inuuna natin yun dapat. Amen? Kaya nga, paulit-ulit dyan, tinitignan po natin. Tinitignan natin. Halimbawa, verse 2,
Ye know that ye were Gentiles, okay, dati kang di mananampalataya, carried away unto these dumb idols, even as ye were led. Okay, so ano yung sabihin yan? So yung ginagawa mo, bilang di mananampalataya, ginagawa mo yan, wala kang kapakinabangan. Bakit? Iba yung paniniwala, iba yung paglakad mo. Wala ka pang Espiritu ng Panginoon. Amen po ba? Now, if we have the Spirit of God, sabi sa verse 3, wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God, okay, may Espiritu ng Panginoon, calleth Jesus a curse. Sinusumpa si Jesus. Natural nga naman, common sense. Bakit? May Spirit na eh. Ano ba kasunod dyan? And that no man can say that Jesus is Lord, but by the Holy Spirit, or by the Holy Ghost. Hindi mo rin naman masasabi na ang Panginoon ay Panginoon mo talaga kung hindi talaga nag-work ang Spirit sa iyo. Yung totoo ha, kasi anyone can say na, alam mo yan, Jesus is Lord. Kasi yung word na Lord dyan, that's important. Naalala rin sinabi ng Panginoon, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, pero di naman ginagawa yung sinasabi ko eh. Grabe yun, ano? Amen po ba? Calling the name of Jesus without actually putting your faith on Him, on the person of Jesus, walang magagawa yun. In fact, even in our salvation, pagdating ng takdang araw, marami magsasabi sa Panginoon, Panginoon, Panginoon. Ngunit ang sasabihin ng Panginoon sa Kanya, lumayo kayo. Bakit? Hindi ko kayo nakikilala. Yung lagi sinasabi ni Pastor Ben, Kristiyano sa nguso, pero hindi sa puso. When we talk about the heart, mga kapatid, mga minamahal, it speaks about our lifestyle, even our deepest desire ng ating puso. Siya nga ba talaga? So, when we talk about ministry, ulitin ko po ito sa inyo, kinakailangan na doon yung pag-ibig at pagsunod natin kay Kristo. Because the moment that we receive the Spirit of God, yun yung nagbabago po sa atin. Wala hong born again na hindi binago. Kapag di ka binago, hindi ka na born again. Pastor, tinanggap ko ang Panginoon. Hindi! Iba yung tinanggap mo. Number 3 and last. So, okay, the purpose of ministry is to concentrate, okay, para malaman natin kung ano talaga ang mga pinagkaloob ng Panginoon. Pangalawa, it is to connect. Okay, to connect with people. And third and last, it is to communicate. The word communicate means to talk. Okay? To talk. When we communicate the ministry or when we communicate the gospel, tandaan nyo nabubuhay ang isang mananampalataya sa gospel, meaning the good news. Hindi lang yung good news ng kaligtasan. The good news of what? God putting us in a church family. Diba? It is the expectation that someday, itong church family na to, uwi ng langit na bayan. Amen po ba yun? Excited po ba kayo umuwi ng langit? Sino gusto mauna? Communication, it's how we interact. Take note hindi pa natin pinag-uusapan dito hindi mananampalataya. Ang pinag-uusapan po natin dito, mga kapatid, tayong mananampalataya kay Kristo. So let us be careful how we speak. In fact, every word na sinasabi po natin, ito yung nakakatakot dito we will give account to God. Tagalogin natin. Lahat ng sasabihin natin, ipagsusulit natin sa Diyos. Malalim yata yung pagsusulit. Ano ba pwede nating ipalit sa salitang pagsusulit? We will give account, pananagutan natin ito sa Diyos. Mabigat yun. Mabigat yun. So as a believer in Christ, again, God puts us in a church family for us to encourage one another, okay, to put our gifts
or to use our gifts to encourage, to edify believers in Christ. That is what discipleship means. Ikaw bilang disciple ng Panginoon, dapat sumusunod tayo sa Panginoon. Kasi may spirito ka na ng Panginoon. Ngayon, sinasabi ng spirito ng Panginoon, pinagkalooban tayo ng kaloob. Ngayon, pinagkalooban ka ng kaloob, kinakailangan mo yung hanapin, kinakailangan mo yung ipagamit, kinakailangan mo yung paglinangin, at kinakailangan mo din siyang ibahagi. Okay? So that is the purpose of the gifts. Alamin. Okay? Alamin. Paano malalaman kung hindi mo, o kung pinapabayaan mo pagkakatipon ng gawain ng Panginoon? We need to use that. Paano malalaman ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Panginoon kung mas na-enjoy mo pag-usapan ng mga mundong bagay kaysa sa mga spiritual na bagay? How should we talk about spiritual stuff? Paglakad natin sa Panginoon. Yung mga bagay na natutunan niyo sa devotion. Madalas, nagbabahagi kayo sa mga kapwa niyo kagrupo. How about in other groups as well? Ano kaya mga natutunan nila? Pinag-usapan niyo ba yun? Gaano katotoo yung ginagawa nating pagbabahagi ng ating mga natutunan sa simpleng pakikipag-usap lang? Tama, nasa terrace kayo. When was the last time that you've talked about your excitement in reading God's Word? When was the last time nung nanghiram ka ng pulbo sa kapwa mo young people, di ba, naalala mo ang kabutihan ng Panginoon? And, alam mo yan, you share something common na pinagdadaanan. Maybe it's a problem, and you pray for one another, and you encourage one another. It sounds like parang it's kind of weird thing to do. But in reality, ang katotohanan dyan, that is the most common thing to do ng isang mananampalataya. Take note ha, common. Ngayon, kung hindi pa nagagawa, it's about time to level up. It's time to level up. Hindi ba tayo nagiging panatiko? Yes! Kung magiging panatiko at panatiko din lang kayo, maging panatiko kayo sa Panginoon. Kung ito'y magiging sanhi ng kalakasan upang makapagpatuloy tayo lahat, and therefore go! So much the more na yung mga tao nakapaligid sa inyo, nagtataka at tingin sa iyo pa ganun. Tama ba yung naririnig ko? Yung tipong, baka lumagpas kayo sa langit, yun dapat yung marinig nyo. Kasi alam nyo na hindi lang kayo nagkukunwari, totoo sa puso ninyo, ang kalakasan, ang presensya, ang kabanalan ng ating Diyos. How should you start? Paano tayo magsisimula? Kamustahan. Kamusta ka na? O ikaw na, huwag ka na magsasabing okay lang ako. Tapos ang usapan. Kamusta? Okay lang. O sige, babaya. Are you willing to grow as a believer in Christ? You have to give an extra mile in your walk in Christ. Ano yung kailangan dyan? Boldness and humility. Kasi kung wala kang boldness, kung wala kang courage somehow, wala. Actually, yun ang gusto ng kaaway eh. Dahil may sabihan, makakarinay naman, puta balado, masyado kang banal. Diba? Humility din at the same time. Baka naman sinasabi mo lang yan out of, alam mo yun, pride. Sinasabi mo sa magaling ka, no? Dapat ang maging kaisipan natin lahat, iisa lang. Kasi iisang spirito at iisang Diyos ang ating po pinaglilingkuran. Tama po ba? Sabi dito kasi ganito, verse 10. Verse 8, start time verse 8. For to one is given by the Spirit of the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Imagine that. Wisdom, okay, and knowledge. Kompleto. Lahat ng talino alam ninyo. Kanina daw, sa mamagitan ng banal na Espiritu. Same Spirit. Okay?
Verse 9, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit. Alam niyo, ang salita kasi may kagalingan yan. Amen? Have you ever tried na nakapag-usap sa isang tao na para ba problemado ka, basag na basag ka, pero pag may nakausap pa mananampalataya, alam niyo, parang nagiging okay ang lahat. Bakit? Kasi nag-work ang Diyos sa pamamagitan ng taong kausap mo. Ngayon, paano natin mararanasan kung ikaw mismo, hindi mo ina-acknowledge yun? Na-experience ba natin sa church? Let's start, okay, magpagamit na tayo sa Panginoon. Okay? Magpagamit na tayo sa Panginoon. Instead of chismisan, encouragement one to another. Basta di ako magaling magsalita, okay lang yan. Basta mahalaga, magsimula ka. Kasi madalas nangyayari lang ito sa isang program ng church. Halimbawa, sharing time. Sharing time kasi. Pero yung normal na setup, hindi nangyayari. Kinakailangan mangyari. Kasi sa totoo lang, merong bigate ng bawat isa na hindi na alam ng bawat isa. Hindi lang lagi kasi sa pastor dapat. Dapat matutunan natin na magpaalakasan sa bawat isa. In fact, not only your presence, isa nga yun eh. Salamat sa Panginoon, at least na-develop na natin yun. Amen? The importance of showing in the gathering. Yung hindi tayo uma-absent sa gawain ng Panginoon, encouragement yon. So ngayon, level up mo. So ngayon nandiyan ka, gamitin mo ang iyong bibig. Okay? Para ipagamit sa Panginoon. That could be your ministry. Okay, that could be your ministry. Tuloy natin sa verse 10. To another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another interpretation. Lahat ito may kinalaman sa encouragement, edification. Although some of the gifts here, okay, hindi na siya applicable kasi nga meron tayong tinatawag na transition. Anyhow, sinasabi po ito mga kapatid, simple lang, na ang ating pananalita ay maging cause ng alin? Kalakasan. Kalakasan. So sa isang lumalago mananampalataya, hindi na dapat nagsisiraan. Nagigets po ninyo? If this generation of believers, natutunan na natin yan, sa mga susunod na magdi-disciple tayo turuan natin. Okay? Na ang ating pananalita, hindi lang natin sasabihin yan na para bang walang nakakakita. Bakit? Sapagkat ang Diyos, alam niya lahat ng bagay. Now, sa verse 11, tingnan natin. But all these things worketh that one and the self-same Spirit, dividing to every man severally as he will. Ang banal na Espiritu ang nagkakaloob nito. Ibig sabihin, malayong nakakagawa ang Espiritu sa isang iglesia kasi natututunang paggamit ng iglesia yung kaloob na pinagkaloob sa mga mananampalataya. Bakit hindi nagkakaroon ng kalakasan sa isang church? Hindi nagpapagamit Kaya nga, sa totoo lang, mahalin ninyo ang Hoplon. Not just as a group, but the name itself. Because the name Hoplon, it means instrument. Neutral siya. Inuulit ko nga sa inyo ito. Neutral ang Hoplon. Parang ganito. If we're talking about a hammer, that's an instrument. A hammer, neutral siya. Hindi siya masama. Kailan nagiging masama ang hammer? Pag pinampukpok mo yan sa ulo. Hindi yung maganda. But if you're going to use the hammer to build something good, okay, gagawa ka ng bubong, that is good. Doon nagiging maganda ang hammer. Ganun din po ang banal na Espiritu, mga kapatid. Sana bilang instrument, nagpapagamit tayo. Kanino? Sa Diyos. Huwag tayo magpagamit sa kaaway. Kailan tayo nagpapagamit sa kaaway? Kapag hindi na-edify ng church. Dalawa lang yan, makakasira sa gawain Okay? Kasi kung magpapagamit, sa Diyos ka, tama? Para maging maayos. Pero matindi Pag pinagamit mo sa kaaway, hindi makakatulong sa church. Ito pang isa, pag hindi mo pinagamit, hindi rin makakatulong sa church. Galing, no? So, ibig sabihin, it will take a lot of work, di ba? With the courage, the boldness, and the humility, kinakailangan yan. Again, it's not about
You. Kaya minsan, ang hirap ipagamit ng kaloob natin sa Panginoon kasi nga, inihingi natin kung ano yung kapalit. Mga kapatid, ulitin natin ito. Ang pagpapagamit sa Panginoon, ang isa sa pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa buhay ng isang mananampalataya. Bakit? Natutuwa ang Diyos na gamitin ka para sa ikalalago ng iglesia. Iglesia na minahal ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Mahal niyo ba ang Panginoon? Mahalin niyo ang iglesia. At para mahalin niyo ang iglesia, hanapin niyo ang kanyang kaloob, ang kaloob ng Espiritu, ipagamit, paglinangin, at ibahagi. So that we can give the highest glory to God, so that pagbalik ng ating Panginoon, makita niya, the church, malinis, di ba? Malago, may bunga. Bakit? Nagpapagamit sa Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami po nagpapasalamat sa gabi ngayon. Salamat, Panginoon, sa pagtutulong ng buhay. Salamat, Panginoon, sa pagtutulong niyo po sa amin. Panginoon, patawad po sa kasakali mo po, Ama. Hindi po namin ipapagamit na tama sa inyo. Yung lakas, yung talino na meron po kami. But now that we know, Father God, ministry is entrusted to us. Pinagkatiwala niyo po ito, Panginoon, upang sa ganon, nabigyan ng kalakasan ng aming kapamanan. Not just for glorification, but most importantly, your Lord, yung edification of our Panginoon. Dalangin po, Panginoon, mas tumali pa po nawa ang pagmamahalan po namin sa bawat isa. Sa ganon, ay mapapurihan po kayo sapagkat ito po ang katunayan. Kami po ay inyong mga alagad. Kami po yung mga tagasunod po kung matututunan po namin mahalin ang bawat isa. Sa pagpapagamit ng kaloob, pinagkatiwala. Salamat, Panginoon, Diyos, iniinumayin po kami mataglay ng kalakasan, pag-asa, kapayapaan ng Diyos. Salamat po ng marami. Salamat. Pinabalik namin sa iyo. Ito po aming dalangin at sama sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Magandang gabi sa atin po lang. Sa mga nasa online, Amen po. God bless po. Thank you po. Thank you po. Salamat.